So mga tol, alam na nga po ng karamihan na matapos po magpahayag ni kamahalang Turki Al-Alsik ng Saudi Arabia na naghahanap ito ng mga boksingero na willing mag-undercard sa laban ni Canelo Alvarez versus Terence Crawford na magaganap na sa September 13 sa Amerika at ipapalabas sa higanteng streaming platform na Netflix. Bagamat nagbigay na po ng mga pangalan si Turki Al-Alsik sa mga potensyal na magiging undercard ni Canelo versus Crawford, nagbabaka sakali po si former 3 Division World Champion General Casimero na maka-join sa undercard ni Canelo versus Crawford. Nagpost si Casimero sa kanyang FB page na Cuadro Alas It's My Boy at nakiusap po siya kay Turki Al-Alsik na kung pwede siya mag-join bilang undercard. Big opportunity umano yan para sa kanya. So napagalaman po natin mga tol na hindi lang pala nag-post sa FB itong si Casimero, kundi nag-comment din ito mismo sa Ring Magazine page. Katulad nga po ng post ni Casimero sa kanyang FB page, ganun din po ang kinoment niya sa Ring Magazine na gusto nito maging undercard sa Canelo versus Crawford. Hindi lang yan mga tol, marami din po ang mga solid fans ni Cuadro Alas ang nag-comment sa Ring Magazine at minimension pa mismo ang FB account ni Turki Al-Alsik. Pagsusumamo nga po ng mga fans ni Cuadro Alas, bigyan umano ng chance si Casimero na makuha bilang undercard at maipakita daw ni Cuadro Alas ang talent niya. So tulong-tulong nga po ang mga fans ni Casimero para mapansin ni Turki Al-Alsik. Sa ngayon, wala pa pong tugon si Turki Al-Alsik kay Casimero. Samantala, sa inilabas nga po na listahan ni Turki Al-Alsik na mga potential na magiging undercard sa laban ni Canelo at Crawford, may isang Pinoy nga po ang napasama sa listahan na yan. Yan po ang Phil-Am na si Justin Viloria, ang pamangkin ng former world champion na si Brian Viloria. Prospect nga po itong si Justin Viloria mga tol at isa ito sa sinasabi na susunod sa yapak ni Brian Viloria, kaya magandang spotlight po yan para kay Justin Viloria na mapalaban sa undercard ni Canelo versus Crawford. At kung matatandaan mga tol, willing din po si Turki Al-Alsik na kunin si 3 Division World Champion at current Unified Bantamweight World Champion Japanese Junto Nakatani na mag-undercard kay Canelo versus Crawford. Wika nga ni Turki Al-Alsik, kung interesado daw si Junto Nakatani, alam na daw nito kung paano siya hanapin. May lumabas din pong balita mga tol sa Japan mula sa promotion ni Nakatani, ang Tekken promotion, na aakit na umano itong si Nakatani sa Super Bantam at lalaban muna daw ito ng 1 hanggang 2 beses bago harapin si The Monster na Oya Inoue sa susunod na taon sa buwan ng May. At ang napipisil nga pong kalaban para dito kay Nakatani ay walang iba kundi ang nakalaban at nagpa-knockdown kay Naoya Inoue sa round 2 na si Ramon Cardenas. Nagbigay na nga din po ng hint itong si Cardenas sa post niya sa kanyang social media account. Sinabi niyang the comeback will be legendary. So mukhang si Nakatani na po ang tinutukoy dyan ni Cardenas. Marami din ang nagsasabi sa comment section na si Nakatani daw ang next fight ni Cardenas at minention din ng mga fans si Turki Al-Alsik na gawin daw ang laban ni Cardenas at Nakatani undercard sa Canelo versus Crawford. Sa ibang balita naman mga tol, Manny Pacquiao, grabing layo na po ang tinatakbo. Ayon po kasi sa post ni Marvin Mabait TV, 9 miles na umano ang tinatakbo nila, paakyat at pababa ng bundok, habang ang strength and conditioning coach naman po ni Manny Pacquiao na si Justin Fortune pinagtutuunan din ng pansin na maibalik ang tibay at hangin at lakas ni Manny Pacquiao. Sabay-sabay naman po nagpakita ng shadow boxing sina Manny Pacquiao, Yumer Marcial, Mark Magsayo at Jerwin Ancahas.